Lalawigang sakop ng Katagalugan ang Bulacan at Rizal. Kahit na malapit lang ang mga ito sa sentrong lungsod, kung tutusin, malakas pa rin ang tinatawag na rural character sa mga lalawigang ito. Kung gayon, inaasahan na may partikularidad din sa pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan at programa sa pag-unlad. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Manatiling nakatutok para sa panayam ni Cathy San Gabriel sa mga tumatakbong mayor sa munisipalidad ng Angono Rizal, Rodriguez Rizal at Bocaue, Bulacan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang lungsod ng Maykawayan ay kilala sa industriya ng paggawa ng katad o leather at sa pagpanday ng magagandang alahas. Naging ganap na syudad ang Maykawayan sa bisa ng Republic Act 9356 na sinang-ayunan ng plebisito ng mamamayan noong ika-10 ng Disyembre 2006. May 26 na barangay at populasyong nalalapit sa 200,000. Ang Maykawayan ay kumikita ng malaki mula sa operasyon ng mga pabrika at pagawaan ng malalawak na industrial estates na sakop nito. Ang Bulacan ay isang first-class city na matatagpuan sa Central Luzon Region o sa Region 3, 50 kilometro sa hilaga ng Metro Manila. Direkta itong dinaraanan ng North Luzon Expressway dahilan para ito'y maging mas madaling puntahan para sa mga Manilenyo. Binubuo ito ng 4 na distrito, 21 munisipalidad at 569 na mga barangay. Mayroon itong kabuuang populasyon na 2,924,433. Sa usapin ng kasaysayan ng bansa, matunog ang probinsya. Isa ito sa unang 8 probinsya na nag-aklas laban sa mga Kastila. Sa Biak na Bato naman, unang nagtago at nagtipon ang ilang mga katipunero bilang bahagi ng revolusyon. Ang mayamang kasaysayan ng probinsya ang naging daan para maging isa ito sa mga paunahing tourist destinations sa bansa. Maraming mga historical places, hotels at resorts. Dahil sa maliit na distansya ng probinsya sa Metro Manila, mabilis ang industrialization nito. Isa ang Bulacan sa mga probinsya na may pinakamaraming industrial parks and estates sa buong bansa. Namamayagpag ang agrikultura at palaisdaan sa probinsya. Gayon din ang banking and finance, paggawa ng furnitures, semento, tela, mga paputok at iba pa. Sa ika-13 ng Mayo kasabay ng buong bansa ay bubuksan din ang halalan sa probinsya ng Bulacan. Ang kanilang desisyon dito ay maaring magtakda kung ang pamamayagpag ng probinsya ay mananatili o magiging kasaysayan na lamang. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng media ng bayan na pinagsanib puwersa ng Vision, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, Youth Vote Philippines, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel kasama ang ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. May bisita po tayong mayoralty candidates ngayong araw. Simulan natin sa Mayor ng Angono Rizal. Siya po si Mayor Gerardo Calderon na tumatakbong muli sa parehong pwesto sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Bisita rin natin ang isang barangay captain na tumatakbong mayor sa Bocaue, Bulacan. Siya po ay si Barangay Captain Rodolfo Pusod de la Cruz ng Barangay Lolomboy sa Bocaue. Siya ay isang independent candidate. Sumunod na bisita natin ay tumatakbo naman sa Rodriguez, kilala din bilang Montalban Rizal. Siya po ay si Ginoong Gregorio San Diego Jr. na isa ring independent candidate. Magandang araw po sa inyong tatlo at welcome sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan.
Unang-una po, bakit po kayo tumatakbo? Kayo po, Mayor Calderon, ay running for re-election. Bakit po nais nyo maging mayor muli? Well, meron po tayong programa na ino-comply, based to sa aming programang The Angono Dream. And part of that Angono Dream is the continuous rehabilitation of Angono, anchored on art tourism. So, ako po bumalik last election at ngayon nagre-re-elect as part ng ating sustaining that Angono Dream para po ma-achieve natin yung upgrading and sustaining and institutionalizing ng mga remaining advocacy. Mamaya. Mamaya. Mamaya, Mayor, pag-uusapan natin kung ano yung sinasabi yung program nyo na Angono Dream at yung mga nais nyo makamit patungkol dito. Samantala, si Kapitan De La Cruz po ay tumatakbo. Mayor naman po ng Bukawe, Bulacan. Bakit po kayo tumatakbo this time bilang mayor? Sa magandang hapon po sa inyo, ang paglaw ko po rito para po sa punong bayan sa aming bayan sa Bukawe ay para po sa isang layunin ng pagbabago. Dahil po hindi ko sinasabi yung mga pagkukulang po na incumbent, hindi mo sinasabing kulang sila. Pero kung pagbibigyan ng pagkakataon, pupunan po natin dahil po sa mga misan, yung maliit na pagkukulang, hindi nila dibilang ng pansin o aksyon. Mamaya pag-uusapan po natin kung ano yung mga nais nyong bigyan ng aksyon sa Bukawe. Samantala kayo po, Ginoong San Diego, ay tumatakbo bilang Vice Mayor. Ito po, bilang Mayor po. Ito po ang unang pagsabak ninyo sa politika. Bakit po kayo tumatakbo? Tumakbo po ako bilang Mayor dahil gusto po maghatid sa aming bayan ng tunay na pagbabago. Alam niyo po, nakakapanghinayang kasi ang Montalban ay kapitbahay po ng Quezon City. Pero wala pong progreso ang aming bayan. Kaya nga po, napakalaki ng potensyal ng aming bayan. Hindi lang napagtutuunan ng pansin ng muno. At ito po ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Ang paunlad din ng bayan ng Montalban, ang maraming mamamayan ng Montalban ay guminhawa ang buhay. Gusto po namin kilalanin ang inyong mga lugar na tinatakbuhan. Tell us more, Mayor, about Angono, Rizal. Well, Angono po now is known for its home of the Gigantes Festival and the art capital of the Philippines. Dati-rati po, kilala lang siya bilang bayan ng Botong Francisco at mga alagad ng sining. Dati bahaing bayan, umaapaw yung ilog, madumi yung mga kapaligiran, third-class municipality. At ngayon po, ako po ay matapos ko yung aking unang 9 years, naging first class na siya. At yung aming population ay minimaintain po namin yung hindi lumaki yung kanyang population doon sa kanyang budget income. Dati-rati po ang aming population ay 45,000, ang income ay 36 million plus internal revenue allotment, including 12 million local tax. So 36. Ngayon po ang budget ng Angono ay 200 million. Ang aming population ay 130,000. So, isa sa mga target namin dito is i-reduce yung poverty by no more additional informal settlers. Nung umupo po ako noong 1998, isa po ay 12,000. Pero nung matapos ko po yung 9 years, yung mga nasa highway, yung mga nasa loob ng ilog, yung mga nasa area na hindi kanais-nais public property, inilagay po namin siya sa mga relocation site and series of partnership with private and other institutions ay na-reduce namin sa almost 7,000 ang nabigyan ng solusyon and meron na lamang mga remaining na 12. So all in all, physical rehabilitation po ang part ng aming strategy. So anchored on art tourism, kailangan malinis, maliwalas, and of course yung mamamayan mo ay nakakaramdam ng pagbabawas ng kahirapan. Kaya nga po kung mas malaki yung aming budget sa aming population, hindi kinukonsinto yung pagpasok na squatter dahil sa boto, sa tingin po namin, more yung expectation ng development and progress ng art capital of the Philippines. Kapitan De La Cruz, ipakilala niyo po sa amin ang Bukawe, Bulacan. Alam niyo po, ang Bukawi po sikat po yan kasi po sa lalawigan ng Bulacan, yan po ang tawagin ni Fireworks City. Diyan po sumikat ang Bukawi. At pangalawa, diyan po nandyan yung maraming rice mill ng Bulacan at naging supplier po sa Manila. Kaya po ang Bukawi isang magandang bayan din po na ay pagmamalaki dahil po dinadayo po yan ng iba't ibang lugar para po sa pagdarating ang
Christmas season, like bagong taon. Kaya po ang Bukawi dyan po nakilala. And kilalanin din po natin mula kay Ginoong San Diego ang Montalban. Ang Montalban po ay napakalaki at napakagandang bayan. Kilalang kilala po ang Montalban sa Wawa Dam. Deklarado pong isang historical site ang Wawa Dam. Kaya napakaganda po i-develop ng turismo sa Montalban. Ang Wawa Dam po ay nahandyan yung kuweba kung saan nag-meeting ang mga katapanero. At yan din po umatras yung mga sundalong Hapones ng pangalawang pandigmaan pandaigdig. So maganda yung aming bayan, lalong-lalo na sa turismo. Napakalaki din ng potensyal para maging taniman yung marawak naming kabundukan. At yan po ang gusto namin pagtuunan ng pansin para umunlad naman yung aming bayan. Ang problema, itong mga nakaraang araw ay sumisikat ang Montalban, hindi sa kagandahan kundi doon sa trahedyang idinudot yung pagguho ng basura. Alright, mamaya pag-uusapan naman natin sa puntong ito, yung mga problema naman na kinakaharap ng inyong mga lugar na tinatakbuhan. Sabi niyo po, Mayor, sa Angono, Rizal, ang isa sa mga gusto niyong solusyonan ay yung pagdami ng squatter at gusto niyo itong pigilan. Paano niyo po ito gagawin? Well, meron kami multi-sectoral partnership at in-invite namin yung mga association. And isa sa mga strategy natin dito is participatory governance. Yung involve ang mamamayan at kinakalang area-based ang kaunlaran. So, in-invite namin sila, in-involve namin sila. Then, sila tayo doon sa lugar. Kasi sinasabi namin, kung mapupuno yung lugar at hindi makokontrol, so therefore, siguro yung sufferings ng mga kababayan natin in terms of basic services, mas lalo magsasuffer yung bayan. So, in our case, nag-participate naman sila at binantayan nila yung kanilang lugar. At ngayon ay nado na po sa iba't ibang relocation site, yung 7,000. Now, yung iba po na nadagdagan po siya ng halos 1,500 nung ako'y bumalik kasi nung matapos po yung aking 9 years, nadagdagan pa ng 1,005 yung mga area na dapat is relocation site doon sa mga naiwan. So sa ngayon ay meron na kami mga negotiation at ready na po uli sila para doon sa on-site relocation. Alam niyo po, kaya sila nagpa-participate dahil yung relocation site ay within the town area. Hindi po sa labas. Kasi So sa Angono rin po sila ililipat? Sa Angono, hanggat meron pong mga lugar pa. At doon po sa Angono ngayon ay kasama. Meron po kaming Memorandum of Understanding. So kasabay po nito, kasama ito sa mga best practices na sino-showcase namin sa bayan ng Angono. Kasi as an art tourism community, mahirap po naman yung pupunta ka doon sa art tourism community. Pero ang sitwasyon ng peace and order ay hindi naman ganun kaganda-ganda. So part of our innovation is to offer this as a local government best practice in showcasing how we convert our informal settlers into a formal settler and now taxpayer na sila. In terms of income, hindi nagbabayad na sila. Dati hindi nagbabayad. So in totality, yung mga health services namin, i-develop namin para ma-access nila. Sabi nga namin, meron kasama dito sa human development. Yung mga basic services na may kinalaman sa pangkalusugan. Meron na rin kami mga birthing place na dati pupunta sila sa ospital. So yung mga serbisyo na yan, kung dumadami yung populasyon, at meron kang ganyang serbisyo, mabibiyabit yung yan. So, isa iyan sa aspeto ng aming mga ginagawa. Pangalawa, yung continuous partnership with the subdivision. Yung iba pinapaturn over namin, then in partnership with the provincial government and national government, sila ngayon yung nagde-develop. So, mga open spaces, mga lakeside area, mga river ways, ay dine-develop namin na i-rehab para maging pasyalan at recreational facilities. Okay. Si Kapitan naman po, ano po ang pangunahing problema ng Bukawi, Bulacan at paano niyo po ito susolusyonan? Alam niyo po, ang number one problema po sa amin sa Bukawi is basura. Siguro, hindi lang naman sa Bukawi, maging sa ibang bayan din. Nagkukulang lang po siguro sila sa atensyon na para, alam niyo po, yung paglilingkod, madid lang po yan kung talagang tapat sa kaisipan mo. Kasi minsan basura po, talagang hindi nila napagkutuan ng pansin. Kaya po, kung tayo bibigyan ng pagkakataon, yun ang ating uunahin. Pangalawa po, kami po yung meron ding relocation site na lagi po
Kaya rin kasi po, nalipat po lahat dyan sa iba-ibang lugar na napunta po sa Bukawi na hindi naman hindi po nabigyan ng kung anong hanap buhay o livelihood man lang po sa aming bayan. Siguro po, kung tayo po, mahihimok tayo ng investor po para doon po mismo ilagay yung pangkabuhayan para po yung mga tao doon na hindi umaasa sa pamahalaang bayan, kundi turuan po natin sila ng panghabang panahon na magkakitaan po nila. Si Mr. San Diego po, ano po yung pangunahing problema sa Montalban, Rizal? I think nabanggit nyo na yung landfill, no? Isa po yun, ang Montalban po, ang pinakamalaking area sa relokasyon. At ang dulot po nito na problema ay ang kawalan ng trabaho. Napakadaming nadagdag na tao sa Montalban pero wala namang karagdagan trabaho para sa kanila. At dito rin, ugat din ito ng problema namin sa peace and order. Napakalaki ng problema sa peace and order dahil doon sa mga dinalang tao sa Montalban na hindi mula sa iba't ibang lugar. Kaya aasahan mo yan na malaki ang problema sa peace and order. Ngayon, ang Montalban na nga sinasabi namin, nagbigay kami ng pabahay sa mga residente sa iba't ibang lugar samantalang napakaraming mga informal settler na talagang tiga Montalban na dapat siya ang unang asikasuhin. So, yun ang inaano namin, lumaki ang populasyon, lumobo ang populasyon, samantalang ang budget namin ay nabawasan. Hindi lang naiwan, kundi nabawasan. Noong 2009, ang budget ng Montalban ay 450 million. Noong 2010, ang naging budget na lang ay 350 million. At saka nitong 2011, mga 380 million. So, napakalayo sa dapat na itaas ng budget para magampanan ng pamahalaan yung mga serbisyong ibigay sa mga nakatira sa Montalban. Mamaya kikilalanin pa po natin ang ating mga panauhin na tumatakbo bilang mayor ng iba't ibang mga lugar. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kilala ang Bukawi sa kanyang industriyang paputok at mga lugar ng aliwan. Kilala rin ito sa pagdiriwang ng kapistahan kita ng pagparada ng pagoda sa ilog. Ang bayan ng Bukawi ay binubuo ng 19 na barangay at may populasyong nasa 105,000. Ang mga pangunahing industriya sa Bukawi ay ang paggawa ng paputok, damit, chicharon at kiskisan ng palay. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Narito naman ang katanungan mula sa ating taga-subaybay. Ito'y mula kay Tanya ng Quezon City para sa lahat ng kandidato. Kumusta po ang turismo sa inyong mga lugar? Paano nyo din napapangalagaan ang kapaligiran? Aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng ating mga bisita, balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat, Robert. At kasama pa rin po natin ang mayoralty candidates na sina Mayor Calderon ng Angono, Rizal, Barangay Captain Rodolfo de la Cruz sa Bukawi, Bulacan at Ginoong Gregorio San Diego Jr. sa Rodriguez o Montalban, Rizal. Ito pong tanong ng ating audience tungkol sa turismo at the same time pagpapangalaga naman sa kapaligiran. Unahin po natin si Mayor Calderon. Well, gumanda yung turismo sa bayan ng Angono. Dati nga po, 3 oras mula C5 papunta Angono eh. So yung partnership namin sa private sector, nakagawa kami ng Lakeside Road connecting Taytay. So hindi na dumadaan sa town proper ng Taytay. So it's 35 minutes going to Angono. Dati ang mga galleries niya, nakikita niyo sa mga malls. Pero ngayon, nandun na mismo sa bakuran ng Angono. Yung mga galleries and museum ng bayan, nandun na po sa compound. So kaya rehabilitation namin ng community is sustained at saka yung cleanliness namin is as award-winning Community and Peace and Order Council and Cleaners in the province and region. Malakas na po ang impact ng turismo sa bayan. Pero ito po yung nakasentro sa art tourism. And about environment, part po ito ng sustainable program ng bayan, particular po sa issue ng global warming. Yung ating pong advocacy sa Zero Basura program, sinisiguro po natin ang lahat ng barangay doon at ang pamahalang bayan ay mayroong material recovery facilities and eco-processing center na kung saan yung basura po natin ay mabawasan mula sa ating mga tahanan. Nakabawas ka na ng basura, nakabawas ka pa in terms of economics ng gastos, kada bayad sa truck na 10,000 na kung ikaw ay maglalabas,
ng 10 truck, yan po ay 100,000 isang araw-araw. Kung isa po ay 3 lamang or 4, 40,000 lang yan. So yung programang ito, segregation at source, kung maayos sa management ng iyong environment, walang babara sa mga kanal, ang tao nagpa-participate, at pagdating ng turista doon sa ating lugar, tututunan pa. So, as Home of the Gigantes Festival, sinaselebrate po namin siya every month of November. Dati, November 23 po yan, 2 days lang. Isang buwan po ito na hinilalahukan ng iba't ibang private and public institution na ang gastos lang po, ang gastos po dyan, umaabot ng mga 5 milyon. Pero ang local government, ay ang kanyang participation lang dito ay mga 10% on peace and order, and of course, yung mga pagkain ng ating mga eco-guards and maintainers ng cleanliness. Kapitan De La Cruz, paano niyo po ipopromote ang turismo ng Bukawi at the same time, pangangalaga po sa kapaligiran? Alam niyo po, ang Bukawi po, nakilala na po yan sa pagoda. At yan po isang turismo ng mga panahon po ng unang panahon po, yun po yung dinadayo ng mga local tourist po dahil po maganda po yan. Pero sa kasalukuyan po, parang hindi po napagtutunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Kaya po kung tayo pagbibigyan, ay muli po natin yung pag-isigay ng pagoda na iyan po talagang maganda po. At tulad din po na minsan ang kailugan po natin ay talagang minsan tinatapon ng basura at hindi po nila nabibigyan lahat ng atensyon. Kung si Pusod po at ang pagbibigyan, alam niyo po, likas na yaman po yung kalikasan nating kailugan. Kaya dapat panatiling malinis, proteksyonan, at alagaan. Ilang po, at pag nakita po nila na malinis, minsan po kasi ang tao, minsan walang disiplina. Tuturuan po natin kung paano natin pangalagaan yung kalinisan ng kailugan po natin. Hindi lang kailugan, kundi maging mga drainage po. Ilang po. Ginoong San Diego, paano niyo po ipopromote yung tourism sa Montalban? And syempre, mahalaga rin po yung kalikasan, lalo na po sa inyong lugar. Nabanggit ko na kanina na napakaganda ng bayan ng Montalban at napaka-historical. So, hindi nga lang napapag-ukulan ng pansin ang pag-develop dito. Kokonti ang turista ang pumupunta sa Montalban na gayon ng nakakapit-bahay lang kami ng Quezon City at napakalapit sa Metro Manila. So, ang inaano natin, dapat pag-ukulan ng pansin, i-develop yung mga lugar kung saan pwede magkaroon ng turismo. Ang kabundukan ng Montalban ay napakaganda. Kasama dyan ang Wawa Dam. Ang problema nga lang, ay iba ang focus ng mga namamahala sa Montalban. Kamukha po nung itong bundok dito sa tabi ng Wawa Dam. Ito ay protected area. Pero sa ngayon ay meron pong nagkukuwari dyan sa lugar na yan. So, kilalang Montalban, bukod sa quarry, dito sa dam site na ngayon ay may nangyaring trahedya. Ang mga quarry sa Montalban dapat i-regulate kasi maraming quarry ang walang permit. Kaya ano ang ginagawa nito sa kalikasan? Nasisira ang kalikasan. Bakit ba bumabaha sa Montalban, San Mateo at Marikina? Kasi nga, hindi iniaayos yung mga quarry. Bumababaw yung ilog, kaya pagka umulan, kaagad bumabaha. At ito ang nagdudulot ng pinsala, hindi lang sa Montalban, kundi pati sa San Mateo at Marikina. At ito naman ay nakikita na ng mga namamahala pati ng MMDA. Ang inaano namin, ma-actionan yung pagre-regulate dito sa mga quarry sites at maging dito sa dump site ng basura. Paano po i-regulate yung sa dump site, lalo na po sa safety ng ating mga kababayan sa Montalban? Alam mo, may batas dyan na dapat ang quarry site mo, ang dump site mo ay malayo doon sa mga quarry site. At least dapat mga 700 meters ang pinakamalapit dating dapat na quarry site. Yung nangyaring trahedya, ang sinasabi ng mga taong naandun, ay ang may kagagawan ay ang blasting do sa quarry site na nandun sa tabi mismo ng basurahan. So, dinidinamitan nila yung bundok para makuha nila yung mga bato. So, pag dinamita doon sa bundok, nayayanig pati yung tambakan ng basura. At yan, ang naging dahilan kung bakit gumuho yung basura, kung saan maraming tao ang hindi makuha hanggang sa kasalukuyan. Pag-usapan naman po natin itong kampanyang isinasagawa ninyo. Paano po kayo nangangalap ng pondo ngayong kampanya and paano nyo po pinasusunod yung inyong mga tauhan na sumunod dito sa mga COMELEC rules, Mayor? Well, doon sa usapin ng paano isinusustain yung kampanya, well, meron tayong mga kaibigan sumusuporta. At of course, kung kumandidato ka, hindi naman pa pwedeng makaawa ka doon sa mga ka ng pera. Eh, siyempre, dapat maghanda ka rin at paghanda mo doon. Katulad na isang pangarap mo sa sarili mo. You need to sustain your campaign. And of course, about COMELEC rulings,
kinakailangan po mag-comply. Sabi nga po ng Pangulo, tungo sa tuwid na daan, dapat tama. Kung ano po yung pinangangalandakan ng ating COMELEC, dapat yun po ang sundin ng mga kandidato at hindi lamang po doon sa usapin ng pagpapaskil sa mga tama, pati po paggamit ng mga styrofoam, mga plastic, pagkatapos ng kampanya, may tagalinis pa yung mga kandidato, dapat po may kanya na rin siyang tagalinis. Na ito po yung sinasagawa namin sa bayan ng Angono at ang aking mga hepe ay aking binigyan ng instruction na sumunod sa instruction ng COMELEC at ng kapulisan kung ano yung dapat natin sundin. Kapitan De La Cruz. Yung pong tungkol po dyan sa mga campaign plan po niyan, kasi po tayo po ay sumusunod po lalo sa COMELEC na tayo po lumalagay sa sukat po niyan. At pangalawa po, yung ating po mga kasama rito na tagasunod po natin ay mga volunteer lang po dahil alam din po nila na po ng inyong lingkod di maglingkod ng tapat nang hindi wala pong halong kung ano man, kung ito po talaga para sa amin, ibibigay po namin layunin paglilingkod para sa kanila. Pero yung batas po ng COMELEC, sinusunod po namin. Ginoong San Diego. Nabanggit ko po kanina na kaya ako pumasok sa politika ay para maghandog ng tunay na pagbabago sa aming bayan. Kaya nga po ang pangangampanya namin ay ayon sa batas. Kamukha na nasabi ni Mayor, may mga kaibigan tayo na nagbibigay ng konti-konti halaga para sa ating kandidatura at ako po naman ay may hanap buhay kung saan nagmumula din yung aking ginagastos. May mga ilang mga negosyante na nag-aalok ng tulong pero iniiwasan ko po yan dahil kadalasan yung mga malalaking negosyante pag nag-alok ng tulong may kasamang kondisyon. So ayoko po na ma-compromise dahil ang gusto ko ay tunay na pagbabago ay lumalagay po ako doon sa tapat na kalagyan ng aming kampanya. Kaya ganoon din, kamukha na sabi ni Kapitan, marami po din naman yung ngayon ay namumulat na sa katotohanan. Kaya napakaraming nagbo-volunteer para tumulong sa amin. At ang sinasabi ko palagi na kailangan natin ng tunay na pagbabago. At ang isa dyan ay hindi yung paggastos ng napakalaking halaga para manalo sa minimiting pwesto. Kung mapupunta po kayo sa amin, sa Montalban, sa ngayon, makikita nyo po yung talagang tahasang paglabag sa batas ng COMELEC kung saan lahat po halos ng lugar ay nililigyan nila ng mga tarpaulins. At kami po yung aming pangkat, kami po ay nag-i-stick kami doon sa sinasabi ng COMELEC. Okay. Isa po sa malaking problema ngayon sa ating pamahalaan ay korupsyon. At ito po ang nilalabanan ng Administrasyong Aquino. Paano nyo po lalabanan ang korupsyon sa inyong mga sinasakupan? Mayor Calderon. Well, una, meron na pong standard ang ating DILG, yung pagpo-posting ng mga gastusin at budget ng bayan. Ang amin po dito, i-comply po natin at ipaskil. Kaya nga po yung aming bayan nabigyan ng seal of good housekeeping dahil nag-comply po kami doon sa mga tinatadhana ng batas. Pangalawa, i-involve po ng private based doon sa mga batas na tinatadhana na kung meron mga ibinibid ay dapat sila po ay hindi po yung mga dami representative, kundi talagang inahalal sila, pinili ng konseho na siyang kakatawan doon sa mga bidding committee. Ito po yung ilan doon sa mga bahagi sinasagawa. Kapitan De La Cruz. Alam niyo po, yung corruption lagi po pinag-uusapan at laging hindi natin alam kung anong project. Pero kung tayo bibigyan ng pagkakataon, ilalagay po natin sa ayos. Kasi po yung corruption po, diyan po bumabaksak ang isang pamahalaan. Dahil lagi lang iniisip po paano kikita. Pero ang corruption po natin, maraming sana hindi malaman kung saan, kung anong kadahilanan at saan dinadala. Kaya po siguro, pagtunan natin lagi ng pasin, isama natin, lalo yung mga NGOs na talagang handang pagbabago ng bayan, i-involve po natin sila lahat. Ginoong San Diego. Isa kaya nga sabi ko, isang tunay na pagbabago. Ang ugat yung napakalaking ginagastos ng mga kandidato. Yan ay binabawi nila dahil hindi nga matino ang kanilang pamamahala. Ang iniaalay ko po sa aming bayan ay isang matuwid na pamamahala. At kasama po dito yung lantad na pamamahala para alam ng tao kung ano nangyayari sa munisipyo. Ito po ay nagawa ko sa mga organisasyon na hinawakan ko. Kaya may kumpiyansa ako na kaya ko rin itong gawin sa bayan ng Montalban. At ipinapangako ko sa aming mga mamamayan na magkakaroon ng tunay na demokrasya kung saan dapat nalalaman ng mga taong bayan kung anong nangyayaring pamamalakad sa munisipyo.
Ano-ano pa ang mga plataporma ng ating mga bisita? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Matagal nang kilala bilang Montalban, ang bayan ng Rodriguez ay pinangalan noong pang 1982 sa kanyang pinakatanyag na anak, si Eloy Rodriguez Sr. May populasyong higit sa 280,000 mula sa 11 barangay dito. Ang bayan ng Rodriguez ay tinatayang ika-8 sa pinakamayamang bayan sa buong bansa na may kita na humigit kumulang sa 310 million pesos noong 2007. Bahagi ng Calabarzon Region, ang probinsya ng Rizal ay matatagpuan 16 na kilometro sa silangan ng Metro Manila. Binubuo ito ng 13 munisipalidad, 188 barangay at 2 distrito. Isa ang Rizal sa mga pinakamayaman at maunlad na probinsya sa bansa. Ang pagpasok ng kalakalan at turismo sa kabisera nitong Antipolo. Kilala ang probinsya ng Rizal para sa mga produkto nito tulad ng kasoy, kakanin, damit at tela. Ang bayan ng Cainta, ang pinakamalapit sa Metro Manila, ay kinatatayuan ng maraming call centers, restaurants at shopping malls. Sa isang katatapos lang na pag-aaral na isinagawa ng National Statistics Coordination Board, isa sa mga may pinakamababang poverty incidence rate ang probinsya sa 7.6%. Una nang kinilala bilang isang probinsya noong pang 1901, isa ang Rizal sa pinakamatanda sa buong bansa. Sa paparating na halalan, muling pipili ng mga mamumuno ang mga mamamayan ng Rizal. Isa itong kritikal na desisyon dahil ito ang magiging basihan kung magpapatuloy ba ang pamamayagpag ng probinsya sa bansa o tataas ang antas ng kahirapan at unti-unting malulugmok ang mga mamamayan. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Bayan 738 kHz at kasama pa rin po natin ang mayoralty candidates na sina Mayor Calderon ng Angono Rizal, Barangay Captain Rodolfo de la Cruz sa Bocaue, Bulacan at Ginoong Gregorio San Diego Jr. sa Rodriguez, Rizal. Gusto ko lang po tanungin si Kapitan de la Cruz tungkol po dun sa fireworks industry na mayabong sa Bocaue, Bulacan. Ngunit ito rin po ay sanhi ng maraming sakuna. Last week lang po ay may sumabog pong isang pagawaan. Paano nyo po susolusyonan itong problema na ito na isa sa mga pinagkakakitaan din naman ng Bocaue? Kasi po, ang dapat po siguro ang gawin dyan, tulad po kung tayo bibigyan ng pagkakataon, ilalagay po natin yung mga gawa niya sa tamang lugar po. Kasi po, minsan kaya po nagkakaroon ng aksidente, kung po sa mga minor na edad na tinatanggap nilang pagkatrabaho. Kasi yan pong fireworks po niya, yung gawaan, 2 lang po ang kalaban yan, tubig at apoy. Kaya minsan po, hindi po nila napag-iingatan. Siguro po, tayo po, lalo kung tayo po ibigyan pagkakataon, ilalagay po natin sa tamang lugar yung gawaan nila. Huwag po tayong tumanggap ng mga bata. Kasi po, dyan po nagmumula yung aksidente. Lang po. Gusto po naming alamin ang mga plano nyo para sa mga sumusunod na suliranin na kinakaharap po ng marami sa atin. Unang-una po, kahirapan. Paano nyo po ito susolusyonan, Mayor Calderon? Well, doon po sa amin, sinusustain lang namin yung mga programa. Sabi ko nga po, yung ating Zero Squatter Program, no more additional, pero binibigyan sila ng relocation site. Then yung mga training namin sa upland farming, sagip bundok, sagip buhay, but no more additional approval of subdivision sa area. At yung pong aming mga business association sa bayan ng Angono, ay meron kaming business forum. So nagkakaroon po kami ng regular meetings with them and accessing mga demand na meron sila para po yung balanced development ng bayan, demands at saka po yung manpower support ay within our community, ma-sustain namin siya. Kapitan de la Cruz. Alam niyo po, yung kahirapan, iyan po halos lahat po ng itong kapuluan, iyan po. Siguro po, lalo po sa aming bayan ng Bocaue, himok po tayo ng mga investor po para yung kahirapan po ay maibsan nang hindi po lagi ang pamahalaan bayan, doon umaasa po ang tao. Ginoong San Diego? Unang-una po, ako ay mamamahala ng walang personal na interes. Ang ibig sabihin, hindi ko gagamitin ang aking pwesto para ako ay magnegosyo. Kapag nangyari po yan, ang income ng Montalban ay papasok lahat sa kaban ng bayan. At siguro ito ay sasapat para matugunan yung pangangailangan ng mga mamamayan ng Montalban. Yan po ang una.
pinapangako ko po na ako'y mamamahala ng walang korupsyon. Kaya malakas ang loob ko na kung ganyan ang mangyayari ay magagampanan ng pamahalaan yung pagtugon sa pangangailangan ng aming mga taong bayan. Sunod po, plano nyo po para sa edukasyon at sa mga out-of-school youth. Mayor Calderon. Well, sa amin po ay magkakaroon ng mga satellite high school and elementaries, yung pag-create ng mga additional daycare center, at institutionalizing Angono Art by establishing and sustaining a school for the art para po lalo ng mga artista ng bayan. And about the out-of-school youth, meron po kaming creative economy na kung saan may mga vendors na yan, ay binibigyan po namin ng recognition, nilalagay sa tamang lugar, hindi po sa bangketa. Ilalagay sila ng maayos at pagtitinda, kumikita sila ng mga taglandaan isang araw, nagbabayad sila ng 20 pesos sa gobyerno. So, meron na po kami nakokolekta rito ng 4,000 isang araw, 120,000 isang buwan. Pero yung mga bata naman ay tuloy pa rin doon sa mga non-formal skill training meron kami na isinasagawa in partnership with TESDA, the Provincial Government of Rizal, and of course, our congressman. Kapitan de la Cruz. Alam niyo po, yung edukasyon is talaga pong napakahalaga niyan, lalo po sa ating mga mamayan. At ang pamahalaang bayan naman po ay may pondo dyan, kaya po mayroong school board. Pero sa Bukawi po, hindi po natin malaman kung ano po ang naganap po dyan. Pero doon po naman po sa programang Out of School Youth Program, at kung tayo po ipapalarin, mayroon po akong gagawin dyan na para pong sa mga gusto mag-aral ng culinary arts na libre, dahil po ako may kaibigan dyan nagmula na hinaahin pabilingkod para po sa ating mga mamayan na walang kaya na magbayad po roon. Ginoong San Diego. Nakalulungkot po na marami pong paaralan sa Montalban mula po elementarya hanggang kolehiyo. Pero dahil po sa kahirapan, napakaraming bata sa Montalban na hindi nag-aaral. Kaya nga po, ang aming plano ay magbigay po ng scholarship doon sa mga batang may angkin talino, ngunit walang kakayahang mag-aral. Isa pa po dito, ngayon pa lang, may mga kaibigan na po ako na nangangako na pagka ako po ay mahalal, ay magtatayo sila ng mga vocational school para po doon sa mga bata na hindi nag-aaral. At ito ay sasanayin sila doon sa mga trabaho kumukha ng welding, ko sa karpenteriya at masonriya na po pwedeng pagkakitaan ng mga bata pagkatapos po nilang makatapos ng kursong ito. So, alam na alam po naman natin na pag hindi nag-aaral ng bata, mas malamang sa hindi, mabubuyo ito sa bisyo. Na maraming may ngayon sa Montalban. Kaya dapat pangalagaan natin yung kabataan, yan ay yaman din ng bayan, kung matutugunan natin yung kanilang mga pangangailangan. Sunod po, tugon nyo sa problema sa kakulangan sa trabaho. Calderon. Well, noong 1998 nga po, ang aming pinaka-hamburger dyan, yung binabatak na trailer eh. Ang aming bangko dyan, rural bank lang eh. Pero ngayon po, 16 ang bangko sa Angono, lahat ng klase ng from Goldilocks, 7-Eleven. Yung po aming main road, punong-puno na po ng mga komersyal. At dati pong walang hanap buhay, aking mga kababayan, ngayon, dala po ng pag-unlad at pagpapaganda, paglilinis at pagsasaayos ng bayan, nabawasan na po yung mga kababayan namin walang hanap buhay at patuloy po namin siyang sinusustain. Kaya nga po ang sabi ko, yung skill training ay amin na pong itinatag at bawal na madagdagan ng bilang ng populasyon ng abnormal. Yung pong natural birth, so be it. Gawin ito, isagalang po natin. Pero yung pong pagpasok ng informal settler, bawal na po. Dahil kinakailangan babantayan po namin yung aming bayan para hindi po sayang yung aming pag-invite ng mga investor. Kapitan de la Cruz. Alam niyo po, yan po lagi pong problema yung trabaho para sa mamayan. Kasi po sa hirap po, marami din po ibang kumpanya na nagsasara, kaya nagkakaroon ng problema. Siguro po, kung tayo pipapalarin at tayo may marami rin kaibigan na mga namumunan, ihimukin ko po sila para po magtayo sila sa bayan ng Bukawi. Ginoong San Diego. Yan po ang pinakamalaking problema sa Montalban, yung kakulangan ng trabaho. Napakaraming dinalang tao sa Montalban, pero wala pong kaakibat na trabaho. Kaya nga po, yan din ang ugat ng krimen na nangyayari sa Montalban. Kung ako po ay mahalal, mangiimbita po kami bilang ako ay nagninegosyo, mag-iimbita kami ng mga negosyante na baka pwede magtayo ng pabrika sa Montalban at mga opisina dahil kapitbahay lang kami ng Quezon City. Palagay ko hindi mahirap gawin yan pag alam nila na matuwid yung aming pamamahala, mas murang magtayo ng negosyo sa Montalban kumpara sa Quezon City dahil mas mura ang buwis sa Montalban. Kaya yan inaano namin, ang dapat namin talagang maibigay sa taong bayan ng Montalban ay trabaho. Alam niyo po, yung mga relocate sa Montalban,
marami sa kanila nagbebenta ng bahay. Yung iba po naman na doon nakasanla yung mga bahay dahil sa kakulangan ng wala silang maihulog doon sa bahay na kanilang tinitirikan. Kung sila naman ay magtatrabaho, napakamahal ng gasto sa pamasahe. Kaya yan po, ang pinakamagandang solusyon ay magkaroon ng pabrika at trabaho sa Montalban. Para doon na lang sa community na doon yung kanilang trabaho. Mga ninanais nyo pong programa naman na para sa kalusugan, Mayor Calderon? Well, pinalalakas ko po yung aming center, bagamat may hospital po ang probinsya sa tabi namin, pero ang issue po dito yung primary health care. So, laboratory testing, x-ray. Nag-invite na po ako ng public-private partnership. Pwede na po magpa-x-ray kung walang pambayad, binabayaran po ng pamahalang bayan. At yung gamot, tama na po yung naibibigay batay po doon sa ating mga nagiging findings. Karamihan po kasing health center ay may gamot, pero mukhang hindi po naman tama yung naibibigay ng gamot batay doon sa demand ng sakit. Kaya po pinalalakas po namin para makabawas ang dinadala namin pasyente sa ospital at yung pong aming birthing place, pinapadami po namin sa bayan ng Angono para yung pong normal na panganganak ay hindi na mismo. Nagbabayad po minsan ng 30,000, dapat normal po ang panganganak, na-opera ang isang pasyente, kaawa na po ang mahirap. Kaya po sa amin sa bayan ng Angono, hanggat maaari, hindi po susi ang kahirapan para sa ito'y maging dahilan ng hindi niya pagpapatingin at ang kalusugan ay ang susi para mabigyan ng kaligtasan ng bawat mamamayan. Kapitan de la Cruz. Yan po, kung tayo po ibigyan ng pagkakataon, magdadagdag po tayo ng mga health center sa bayan ng Bukawi at bigyan ng sapat na gamot at paglilingkod yung ating mamayan para po, kasi po isang malusog na mamayan, tanda ng kalusugan din ng na maunlad na bayan. Ginoong San Diego. Babalik ako doon sa sinabi ko na napakalaki ngayon ng populasyon ng Montalban. Kulang na kulang ang budget para sa kalusugan. Hindi ka makakuha ngayon ng libreng gamot. Naniniwala ba kayo na hindi magamit ang ambulansya? Kahit sa mga barangay, kung hindi sira, ikaw pa ang magpapakrudo. Kukuha ka pa ng driver. Ito po ay dapat na libreng nakukuha ng mga mamamayan ng Montalban, lalo na panahon ng emergency. Ito po ang nakakalungkot na hindi na pag-uukulan ng pansin yung kalusugan ng mga mamamayan ng Montalban. Napakalaking halaga po ang kailangan para sa kalusugan ng maraming mamamayan. Yan po, kung lahat po nakita ng Montalban ay papasok sa kaban ng bayan, isa po yan sa mga problemang kayang lutasin ng aming pamahalaan. At bilang huling tanong na lang po, hinga po kayo ng mensahe para sa ating mga manonood. Unahin po natin si Mayor Calderon ng Angono, Rizal. Well, yun pong sa akin ay tuloy-tuloy po yung serbisyo, tuloy-tuloy po yung pagbabago. At yung pong Art Capital of the Philippines, ito po yung aming target as a dream. A peaceful, orderly, a balanced community, a prosperous, with the blessings of God Almighty. Ang aming pong mission, imbitahin ang aking mamamayan, makatulong. And yung volunteerismo ay isang susi para mapaunlad. Kailangan po ang mamamayan ay tumulong at hindi lamang po pagkapanahon ng eleksyon nagsasalita. Sa panahon po ng panunungkulan, dapat tuloy-tuloy po ang mamamayan magsalita in a participatory governance. Ako po at saka yung aking Vice Mayor, Daddy Sunny Rubin, at yung aking mga kasama, ay bahagi po ng aming barkadahan na isusulong yung tuloy-tuloy na pagbabago sa Art Capital of the Philippines. Gawin namin Angono bilang isang primerang subdivision or Angonopolis na maunlad, an old town, pero puno-puno ng kaunlaran at ang aming mamamayan ay makikinabang sa kaunlaran ito. Kapitan de la Cruz na tumatakbong pagka-mayor sa Bukawi, Bulacan. Sa amin pong mamamayang Bukaweño, siguro po kayo mulat na at lagi niyong pag-aralan. Dapat na yung ating gagawin desisyon sa Mayo 13, lagi dapat na nasa isip po natin, huwag po tayong padala sa mga bagay na nakita nyo sa kasalukuyan na minsan ang pera ay laging napag-uusapan dyan, pero alam ko ang Bukaweño ay bukas na ang kaisipan para sa makatuwa ng pagbabago ng ating bayan. Kaya hinahain ko ang aking sarili para sa pagdilingkod na kasama aking Vice Mayor na si Romel Villanueva at aking Councilor na si Santi, si Abel, si Derek at si Louie. Kaya po inaasahan ko na si Pusod at bibigyan nyo ng daan para sa makakatuwa ng pagbabago ng ating minamahal na bayan. Ilang po. Ginoong San Diego na tumatakbo sa pagka-mayor sa Montalban, Rizal. Ako po ay magbibigay ng isang matuwid na pamamahala sa bayan ng Montalban. Isa pong pamamahala na walang korupsyon. Ang pangkat San Diego po, yan po ang aming misyon sa aming bayan. At ito po ay sinasabi ko
sa harap ng ating buong bayang Pilipinas dito sa pamamagitan ng inyong istasyon ng telebisyon. Kaya nga po, pagkatapos ng eleksyon, kung pagpapalain kami, ay matyagan niyo po ang gagawin namin pamamahala. At gusto po namin ang aming pamamahala ay isang maging modelo para sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong tatlo and good luck po sa eleksyon. Maraming salamat din. Magbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Ano man, Cathy, napakalaking hamon nga talaga ang kung sino man ang mailuluklok dito sa darating na eleksyon dyan sa bayan ng Bulacan at Rizal. Dahil kanina nga sa diskusyon nyo, kanina ang daming mga problemang lumalabas na kailangan nilang solusyonan. Ito na lang sa Montalban, Robert, no? Isa sa pinakamalaking problema na bumulaga nitong mga nakaraang araw lamang sa atin ay ito nga ang aksidente sa dump site. At laging merong nangyayari dito at sinasabi nga ay related ito sa quarrying. So kung sino man yung mauupo bilang pinuno ng Montalban ay sana masolusyonan itong malaking problemang ito. Isang magandang lumabas din dito sa ating diskusyon ay ang ginawa naman sa Angono Rizal na yung pinuno ay nag-capitalize dun sa kung ano ang asset ng kanilang lugar. Ito yung art, no? Yung ginawa doon isinulong ang turismo kaakibat nitong pagiging lugar na mayaman nga sa art nitong Angono Rizal. Kasi kung tutusin nga itong Angono Rizal at itong Montalban at itong sa Bulacan ay malapit lang yan dito sa Metro Manila at madaling puntahan ng ating mga kababayan. Kaya turismo, ito maganda nga yung ginawa sa Angono. Pero yung nakakalungkot rin yung mga narinig nating ilang mga problema dyan sa Montalban, yung baha, maraming doon din nakikita natin din na doon nagkakaroon ng relocation pero yung nagiging problema nga nila doon is livelihood and unemployment. Kaya doon, doon pa lang, napakarami nakatapos doon sa Bukawi. Maganda nga yung negosyo ng mga fireworks pero nagiging problema ito kasi napaka-dangerous ito kasi nakakaroon din tayo ng mga balita na may mga plantang sumasabog. Kaya kailangan talaga nilang solusyonan ito at malaking hamon. Sa mga nabanggit na solusyon itong ating naging panauhin, niya ay yung paglalagay dito sa mga factories ng paputok sa iisang lugar lamang at hindi malapit sa mga residential areas. So malamang isa yan sa mga solusyon nakikita at sana mahanapan ng solusyon ng susunod na magiging mayor ng Bukawi, Bulacan. Marami pang kailangan gawin. At pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Maraming salamat din sa Glorious Blend, A Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 360-0900 o kaya ay bisitahin ang kanilang website sa gloriousindustrial.org. Bilang isang matalinong botante, kilatisin po natin ng mabuti ang mga ginagawa ng ating mga pinuno. May sapat bang programa para sa mamamayan para matugunan ang kailangan? Sana po ay nakapagbahagi muli ang aming programa ng karagdagang impormasyon para makapamili kayo ng nararapat na iboto ngayong halalan. Ako si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyo lahat.